Amen? But to do justly, mga minamahal. Dapat ang mga Kristiyano, mga minamahal, ay totoong matuwid sa harapan ng Diyos. Pag nagtitinda ka, sabi ng banal na kasulatan, dapat walang daya ang panimbang mo. Amen? Hindi nalulugod ang Diyos sa timbangang may daya. Amen? Gumawa ka na may kaganapan, wag kang mag-argabyado ng kapwa. Hindi baling tayo ang maargabyado, hindi baling tayo po maminamal ang kanilang magulangan, wag lang tayo ang manggulang. Hindi baling tayo ang malamangan, wag lang tayo ang manlalamang. Ang Kristiyano po, sabi ba to do justly? Sabi rito sa Lucas, nagtanong maminamal ang mga iba't ibang mga mananampalataya noon. Sabi ng maniningil ng buwis, anong gagawin ko? Anong katwiran ang ibig sabihin ng Diyos? Anong gagawin ko? Nagtanong ang mga sundalo, anong gagawin ko para maging matuwid? Basahin po natin. Lucas chapter 3 verse 11 up to 14. Dito po sa Lucas Kapitulo 3, talatang 11 hanggang 14. At sinagot niya at sinabi sa kanila, ang may 2 tunika ay magbahagi sa wala, at ang may pagkain ay gayon din ang gawin. At dumating naman ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo. At sinabi niya sa kanya, Guro, anong dapat namin gawin? At sinabi niya sa kanila, huwag na kayong sumingil pa na higit kaysa utos sa inyo. At tinanong naman siya ng mga kawal na nagsasabi, at kami, anong dapat namin gawin? At sinabi sa kanila, sinabi niya, huwag kayong kumuhang may karahasan sa kanino man, ni magparatang at magkasya kayo sa bayad sa inyo. Amen. 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 Nagtanong ang mga Kristiyano, mga minamahal noon, anong gagawin namin para makagawa kami na may kaganapan sa harapan ng Diyos? Ang merong 2 tunika, ipamigay yung isa. Ibig sabihin, yung nakaluluwag sa buhay, tumulong sa wala. Yung may pagkain, ibigay ang ibang pagkain doon sa nagugutom. Nagtanong maminamahal ang maniningil ng buwis kasi ang mga maniningil ng buwis noon, naniningil sila ng sobra para makakupit sila. Sagot ng mala Panginoon, maningil kayo ng dapat lang sa utos nyo. Kung ano lang utos sa inyong singilin, yun lang ang singilin nyo. Sabihin, masiyahan kayo kung ano ang iyong kinikita, kung ano ang iyong tinatanggap. At ang mga pulis, ang mga sundalo, sabi, anong gagawin namin? Magkasi kayo sa inyong tinatangkilik. Makontento kayo kung magkano sweldo nyo. Ganun tayo. Dahil sinabi ng Biblia, maminamahal, lalabas tayong walang dala sa mundo, lumabas tayong walang dala, babalik tayong walang dala, maminamahal sa piling ng Diyos. Pero sabi, for what shall profit a man if he gain the whole world but suffer and lose his own soul? Mayroong ibang mga mananampalataya, maminamahal. Masikap silang magbigay, masikap sila sa pagsamba. Pag nagpuri, talagang napakasinsiro magpuri. Pero paglabas, maminamahal ng pagsamba, ang daming galit sa kanya. Yung pala, maminamahal, masyadong marami siyang nalalamangan. Marami siyang nadadaya, maminamahal, kaya pala malakas ang business niya. Maraming galit. Hanggang nangyari, maminamahal, bigla na lang napahamak ang Kristiyanong yan, mga minamahal. Dahil sa maraming galit sa kanya, dinukot siya. Mamaya, napanood na lang natin sa television, mga minamahal. Bakit? Kasi dapat pag lumapit ka sa Diyos, pag naglingkod ka sa Diyos, dapat pati buhay mo, pribadong buhay mo, ay lumalakad na matuwid sa harapan ng mahal na Panginoon. Walang under the table, walang monkey business. Sabi, lumakad ka na may kaganapan, but to do justly. Masiyang ka, anong tinatanggap mo, ano mayroon ka, masiyang ka na dyan. Hindi ka pababayaan ng mahal na Panginoon.
Ang buhay natin ay hindi rito. Sabi ng Biblia, ang pagkamamayan natin ay makalangit. Hinihintay lamang natin ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Mas critical ang buhay ng mga mananampalatayang mayayaman sa sanlibutan. Tandaan nyo yan, maminamal, mas critical ang kalagayan ng mga mayayaman, maminamal, dito sa sanlibutan. Pag bumalik ang mahal na Panginoon, konting pangihinayang nila, maminamahal, sa kanilang tinatangkilik, maiwan sila sa rapture. Pero tayong walang kayamanan dito sa lupa, ang kayamanan natin ay sa langit. Hindi tayo nanghihinayang iwanan ang mga property natin dahil wala naman tayong malaking property. Ang kayamanan natin ay si Kristo. Ang kayamanan natin ay ang Diyos. Ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Walang hadlang na makasama ka sa rapture. Yun ang dahilan kung bakit sinabi ng mahal na Panginoon, but to do justly. Lumakad ka ng ganap. Wala kang naluloko, wala kang naargabyado. Pag may utang ka, bayaran mo. Pag ikaw naman ay nagpapautang, huwag kang magpatubo. Nasa Bible yan. Pag may utang ka, magbayad ka. Pero pag ikaw ay nagpautang, sabi rito, huwag ka namang magpatubo. Deuteronomy 23:19 up to 20, sabi rito, maminamahal, kasalanan yung magpapautang ka na may patubo. Kasalanan din naman yung uutang ka, hindi ka magbabayad kasi malakas siyang magpatubo. Vice versa yan. Kailangan ang mga Kristiyano ay lumalakad ng ganap. Lahat ng gagawin mo for the glory of God. Amen? Hindi baling tayo ang malamangan, hindi baling tayo ang magulangan, basta hindi tayo nakadaya, hindi tayo nagulangan dahil mga minamahal, sabi ng Biblia sa Proverbs 19:17, ang tumutulong sa duka ay nagpapautang sa mahal na Panginoon. Babayaran ka ng mahal na Panginoon. Hindi man makabayad yung tao, siya ang magbabayad sa iyo. Amen? Basahin natin yung mga talata. Deuteronomy chapter 23 verse 19 up to 20. Psalms 37 verse 21, dagdag natin yung maminamahal. Deuteronomy 23, 19 up to 20, Psalms 37 verse 21. Dito sa Proverbs 19 verse 17, ang tumutulong sa mga duka ay nagpapautang sa Panginoon. May utang sa iyo ang Diyos pag nakatulong ka. Kindly, God pakibasa. bless. Dito po sa Deuteronomy chapter 23 verse 19 up to 20, huwag kang magpahiram na may tubo sa iyong kapatid. Tubo ng salapi, tubo ng kakanin, tubo ng anumang bagay na ipinahiram na may tubo. Sa isang taga-ibang lupa ay magpapahiram ka na may tubo. Ngunit sa iyong kapatid ay huwag kang magpapahiram na may tubo upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng pagpapatungan mo ng iyong kamay sa lupain na iyong pinapasok upang ariin. Psalms 37, 21 at Proverbs 19, 17. Dito po sa awit 37, talatang 21, ang masama ay humihiram at hindi nagsasauli. Ngunit ang matuwid ay nahabag at nagbibigay. Kawikaan 19, talatang 17. Ang naawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Amen. 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 Yun yung mga halimbawa, maminamahal, specific, na makagawa ka ng just, but to do justly. Pag may nangutang sa'yo, huwag mo nang patubuan, maminamahal, tulong mo na lang yan. Kasi hindi mangungutang yan kung hindi yan nangangailangan. Amen. Lumakad ka na may kaganapan. Lumakad ka na may habag. Lumakad ka nakasama ang ating pinakamamahal na Panginoon. Doon walang kamakamag-anak. Pag talagang itiniwalag ka, tiwalag ka. Ipakukulong ka pa. At kung pwedeng iligpit ka, ililigpit ka. Wala yung habag. Wala yung katwiran. Wala yung hinihingi ng ating mahal na Panginoon. Pero pagtungkol sa ritual, seremonya, makita nyo talagang napakadisiplinado nila. Talagang walang lakad ng lakad, walang nagkukwentuhan, talagang very respected. Napakasagrado ng kalang pagsamba. Pag na-late ka, sarado ka na yan. Itapat mo na lang yung tenga mo sa pintuan.
Ganun sila kasinsiro sa pagsamba, sa kanilang ritual, sa kanilang seremonya. Pero sinabi ng mahal na Panginoon, ang hinahanap ko ay ang kaganapan. Ang hinahanap ng Diyos, maminamahal, ay ang ating pong katwiran, ang ating kahabagan. Lumakad tayo na kasama ng ating mahal na Panginoon. Lumakad tayo na may kaganapan, but to do justly. Habang naglilingkod tayo sa Diyos, maminamahal, pag mayroon pong nakikitang mali sa paglilingkod natin sa Diyos, napupulaan po tayo, maminamahal, mayroong mga nakikitang hindi matuwid sa ating paglilingkod sa Diyos, napupulaan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 19, nakikilala ng mahal na Panginoon ang sa Kanya. Kaya nga, lumayo sa lahat ng kasamaan ang bawat sumasambitla sa pangalan ng mahal na Panginoon. Dapat wag mong dungisan, wag mo maminamahal, mabahiran ang iyong pagiging Kristiyano kapag ikaw ay naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Nababaliwala ang iyong paglilingkod, nababaliwala ang iyong pagsamba, nabaliwala ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Ang kapuspusan ng Espiritu Santo, maminamahal, malalaman mo na yan ay puspos ka ng Espiritu Santo, hindi yung nanginig ka, hindi yung umiyak ka, hindi yung nahimatay ka, kundi makikita sa bunga. Na Espiritu Santo ang pumasok sa iyo, sabi, love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, temperance, goodness, faithfulness. Yan po ang magiging bunga pagkatapos mong mapuspos ng banal na Espiritu. Hindi kakapuspos mo pa lang, napatid ka lang pagbaba mo sa pulpito, nakipagsikuhan ka na agad. Aabangan mo na kagad sa pintuan, sa gate. Hindi ganoon. Mga minamahal, nakapokus ang ating mahal na Panginoon sa tinatawag na justly. Mercy. Sabi rito, lumakad tayo na may kahabagan, to show compassion, warm-heartedness toward men. Sapagkat ang tunay, maminamahal, na paglilingkod sa Diyos, ang sabi po rito, basahin po natin sa 1 John chapter 6, o chapter 3, verse 16 up to 18, maminamahal, dapat ang mga totong mananampalataya ay handa niyang ibigay ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang kapatiran. Magkaroon ka ng mercy, magkaroon ka ng habag. Sabi rito, basahin po natin 1 John 3:16 up to 18. Dito po sa 1 John chapter 3 verse 16 up to 18, dito'y nakikilala natin ang pag-ibig, sapagkat kanyang ibinibigay ang kanyang buhay dahil sa atin, at nararapat nating ibigay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Datapot ang sinumang mayroong mga pag-ari sa sanlibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangailangan at to'y ipagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Mumuti kong mga anak, huwag kayong magsiibig ng salita, ni ng dila man, kundi ng gawa at katotohanan. Amen. 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 Yan po ang ibig sabihin ng Kristyanismo, maminamahal. Yan ang ibig sabihin ng but to do justly and to love mercy. Sabi rito kung paanong ibinigay ng mahal na Panginoon ang ating buhay para sa atin, dapat handa rin nating ibigay ang ating buhay sa ating mga kapatiran. Amen. Ang kapatiran, maminamahal, ang kapatiran mo ay parang ikaw. Ang pagtulong mo sa Kanya ay pagtulong mo sa iyong sarili. Sapagkat sabi rito, dapat kung sino mang mayroong pag-aari sa sanlibutan at nakita niya ang kanyang kapatid na nangangailangan at doon ipinagkait niya ang kanyang tulong, paano mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. May kapatiran kang halos, alam mong walang makain, walang pamasahe. Ikaw medyo nakakaluwag ka naman. Sobra-sobra ang pagkain mo. Pamilya mo yan, matitiis mo ba yan? Tayo ang tunay na pamilya, sabi ng Galatia chapter 6 verse 10. Magsigawa kayo ng mabuti sa ating sambahayan, sa ating pamilya sa Diyos. Sabi, lalong-lalo na sa pamilya natin sa Panginoon. Amen. Sabi, sunggaban niyo ang pagkakataon na makagawa ng mabuti.
Sabi kung ipagkakait natin ang tulong sa Kanya, sabi, paano natin maipapakita yung awa sa Kanya? Munti kong mga anak, magsiibig tayo huwag tayong magsiibig sa salita lamang kundi sa gawa at sa katotohanan. Huwag lamang sa salita. Kaya nga, dapat lakipan natin, maminamal, ang pag-ibig ng tinatawag na charity. Charity. Kawang gawa. Hindi lamang pag-ibig kasi may pag-ibig na hanggang salita lang, hanggang nguso lang, hindi sa puso. Ang tunay na pag-ibig ay may charity, may kawang gawa. Yan po ang ibig sabihin ng tinatawag na mercy. Kapag ipinagkait natin ang awa sa Kanya, paano natin maipapakita ang ating pag-ibig? Amen. At ang sabi rito sa James chapter 2 verse 13, sapagkat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Mga minamahal, sabi ng Biblia, sa paghuhukom ay wala ring awa ang Diyos sa mga taong hindi nagpakita ng awa. Pag hindi ka naawa sa mga kapatid mo, alam mong mga may pangangailangan, alam mong mga minamahal, kailangan tulungan, hindi ka nahabag, hindi ka tumutulong. Pagdating ng paghukom, hindi ka rin kaawaan ng Diyos. Sabi, sapagat sa paghukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Sasabihin sa iyo na malapang nung ako'y nagutom, hindi mo ako pinakain. Nung ako'y nasa bilangguan, hindi mo ako dinalaw. Nung ako'y may sakit, hindi mo ako pinuntahan. Sasabihin mo, Panginoon, kailan ka namin nakitang may sakit? Kailan ka namin nakitang nasa bilangguan? Kailan ka namin nakitang gutom? Kapag hindi nyo ginawa sa mga kapatid kong ito, hindi nyo rin ginawa sa akin, sabi ng mahal na Panginoon. Amen. Sabi, and to love mercy. Mamuhay tayo may awa, may habag. Sabi rito sa Judas 1:23, agawin natin sa apoy. Agawin natin sa apoy ang mga taong nakasalang sa impyerno, maminamahal, mga taong wala pa sa Diyos. Bakit napakainit ngayon, maminamahal? Sa sensya, bakit napakainit ngayon? Napakalaki na ng butas ng ozone layer. Pag yan tuluyang nabutas, itong mundong ito magiging lake of fire. Magiging dagat-dagatang apoy. Ang dagat-dagatang apoy wala pa ngayon. Meron pa lang ngayon impyerno. Sa siyensya, kaya matindi ang init ngayon, umaabot na ng 50 degrees Celsius dahil ang laki na ng butas ng ozone layer, maminamahal. Sa spiritual, bakit napakainit na ngayon, umaapaw na yung tao sa impyerno. Umaapaw na ang mga taong nasa impyerno. Dahil sabi ng Isaiah 5:14, habang maraming napupunta sa impyerno, maminamahal, daan-daan ang namamatay. Bawat oras, bawat minuto may namamatay, may mga naaksidente, namamatay sila. Sa buong mundo ang namamatay sa isang araw, maminamahal, umaabot ng daan-daang libo sa isang araw. Kaya ang impyerno'y siksikan na, naglalagablab na. Habang ang impyerno, katulad yan ng kalan, katulad yan ng pugon, habang dinagdagan ng gatong, naglalagablab, lalong umiinit. Ganun, bakit matindi ang init? Ang daming napupunta sa impyerno. Daan-daang libo. Siguro sa 100,000 mamamatay, mga minamahal, ang pupunta lang sa langit, mga 5 lang. Pero the rest, diretso sa impyerno. Bakit? Mas marami po, mga minamahal, ang napupunta sa impyerno kaysa napupunta sa langit. Amen? Yan ang dahilan kung bakit napakainit. Kaya sabi ng Jude 1:23, agawin natin sila sa apoy. Maawa tayo sa kanila, maminamahal. Sabi rito Jude 1:23, kahabagan natin sila. Ibahagi natin ang salita ng Diyos. Basahin po natin ang Judas 1:23. Dito sa Judas, Kapitulo talatang 23, at ang iba'y inyong iligtas, na gawin ninyo sa apoy, at ang iba'y inyong kahabagan na may takot, na inyong kapuutan pati ng damit na nadungisan ng laman. Amen. Amen. Kaya nga, agawin natin sila sa apoy. Ang ating mga kapitbahay, ang ating mga kakilala, mga kaibigan, mga nakakatabi natin sa upuan. Isa yan sa tinatawag but to do justly and love mercy. Pagpapakita yan ng kahabagan, pagpapakita yan ng katwiran,
habang nadadala mo sila sa paanan ng malapanon, sabi nagiging matuwid ka. Sapagkat sabi ng James 5:20, ang sinumang nakapaglalapit ng taong makasalanan ay nakapagtatakip ng karamihang kasalanan. Natatakpan ng kasalanan mo kapag marami kang kaluluwang na ilalapit sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Amen? And finally, sabi rito, and to walk humbly with thy God. Lumakad ka. Nakasama mo ang Diyos. Sabi, this means in humble submission, in humble submissive obedience to His desire and will to enjoy His fellowship and continual cleansing by the blood of Jesus. Ang ibig sabihin ng lumakad, nakasama ang Diyos, maminamal lumakad kang may pagpapakumbaba. Submissive. May mga namumuno sa atin, magpakumbaba ka, magpasakop ka sa Kanya. Kasama yan sa paglakad, nakasama ang Diyos. Amen? Kung sino inilagay ng ating beloved parents in the Lord, beloved pastor, mga minamahal, magpasakop tayo sa kanila bilang pagpapasakop natin sa ating beloved pastor. Amen? Sabi, this means in humble, submissive obedience to His desire and will para mapaluguran natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi, and enjoy His fellowship and continual cleansing by the blood of Jesus upang tayo po ay lalong maging malinis, maminamahal sa tuwing tayo po ay mayroon pong tinatag na fellowship. If you walk in the light as is in the light, we fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. Yan pong ibig sabihin ng lumakad na kasama ang Diyos. Amen? We fellowship one with another. Ibig sabihin ng fellowship one with another, forgive one another, love one another, receiving one another, harmony one another, magkaroon tayo ng magandang pakikisama, magkaroon tayo ng pagkakaunawaan, magkaroon tayo ng pagpapatawaran, praying one another, magpanalanginan sa isa't isa. Yan ang ibig sabihin ng fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. Laging nalilinis ang kasalanan natin kapag kasama natin lagi ang Diyos sa ating pagsamba. Amen. Kaya, pag tayo sumamba, tapos pagdating natin sa mga pribadong buhay natin, balik tayo sa ating gawaing makasanlibutan. Yung ibang mga Kristiyano, pinakikita pa sa social media, wala silang kabanalan, papapicture pa nila. Parang inihiya pa nila yung amala Panginoon. Parang nilalantad nila yung kanilang mga masamang gawa. Dapat ang mga mananampalataya, maminamahal, maging sa pribadong buhay natin, nandun ang kabanalan, nandun ang katwiran, nandun ang lumalakad na kasama ang Diyos na may pagpapakumbaba. Kasi kung sinasalansan mo lagi ng lahat ng mga napapakinggan mong pangaral, rebellion yan. Rebellion yan, hindi yan submission. Hindi ang mga namumuno ang tinatanggihan natin kundi ang Diyos. Dito sa uling talata sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 7 and 8, sabi rito, hindi Diyos ang ating hindi tao ang ating itinatakwil, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa uling talata 1 Thessalonians 4, 7 and 8. Dito sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 7 and 8, sapagkat tayo tinawag ng Diyos hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. Kaya't ang nagtatakwil ay hindi ang tao ang itinatakwil, kundi ang Diyos na nagbigay sa inyo ng Kanyang Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang nagtatakwil ay hindi ang tao ang itinatakwil, kundi ang Diyos. Amen. Kaya tinawag tayo ng Diyos, maminamahal, para lumakad ng matuwid, lumakad ng may kabanalan. Pagsikapan natin hanggang bumalik ang ating mahal na Panginoon sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gaya ni Enoch, sabi siya'y kinuha ng Diyos sapagkat siya'y lumakad na kasama ang Diyos. Si Lot o si Noah, maminamahal, iniligtas sa baha sa pagkagunaw sapagkat sabi ng banal na kasulatan sa Genesis 6, 7 and 8, siya'y lumakad na kasama ang Diyos. Lahat ng lumalakad na kasama ang Diyos, ito ang dadalhin ng mahal na Panginoon sa rapture. Sila, maminamahal, ang kukunin ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord!
Tayo tumayo, maminamahal, umawit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Awitin po natin ang awiting, You Deserve the Glory. Bago tayo dumako sa ating mga kailingan, maminamahal, minsan pa tayong magsisi, ano man ang ating mga kailingan, ano man ang ating mga pangailangan. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Karapat dapat po, maminamahal, bigyan na mataas na pagsamba, karangalan, maminamahal ang ating dakilang Diyos. Awitin po natin ang